Mabulawanong adlaw Davao de Oro. And kaniya nga atong episode, June episode sa atong kapihan sa PIA sa NCCC na Binturan. Espesyal ang atong episode karon kay aniya kita sa provincial capital para ato ang iselebrar atong second anniversary sa pagiging insurgency-free Davao de Oro. Kaganina lamang natunghayan nato no ang opening program sa tabuan din sa Kapitolyo. In line ni siya sa atong insurgency-free celebration. Aduna kitay mga people's organization sa Tibok Davao de Oro nga naa dinhi sa provincial capital kutob ugma og namaligya sila sa ilang mga gulay, sa ilang mga prutas, na mga manok na ay nagkalain-lain na mga bulak o unsa pa nga mga produkto sa itong mga people's organization. So, kamo nga nagalantaw din sa itong kapihan episode, bisita kamo din sa provincial capital, kutob ugma kini. Siguro sa mga sakto po nga presyo nila magpaligya and mga abot, gikan kini sa kabukiran. So, katong mga duol diri sa itong Kapitolyo, labo na sa mga katawan nato diri sa Nabunturan, bisita kamo diri sa provincial capital. And kini po lang atong episode karon linyada gihapon sa tuang second anniversary sa Insurgency-Free Davao de Oro. Mong na ko'y mga kauban nga lider sa tuang kapulisan o kasundaluhan. Aron nga ilatad sa atua ang journey nato sa pagiging Insurgency-Free Davao de Oro. Og nilahutay kita og second year. And dili lang siguro kutob second year. Hopefully maging third, fourth, and sa future pa at magiging insurgency-free na jud ang Davao de Oro. Isa sa mga resulta sa itong pagiging insurgency-free Davao de Oro, no, nga ang gobyerno makaabot na po sa mga hilit-hilit na nga lugar. Mao nga, usa sa programa karon natong diskasan ang agriculture program sa provincial government. Mao kauban nato atong provincial agriculturist aron isay-isay po niya unsay mga programa di ay sa agrikultura nga alang sa tumakatawan sa Davao de Oro. And isa sa mga blessing sa pagiging insurgency-free, taga nagkatawhan ang nagalibot-libot, nagaadto sa ato ang mga tourist sites, tourist attractions. And hindi lang nagaadto o nagatambong mismo sa itong mga tourism events. Munang isa sa mga lokal nga pagamahanan diri sa probinsya, ang LGU Mawab, adunay isay-isay isulti sa ato i-promote nga tourism event unyang taod-taod. Ayan, bago kita mag-continue, no? Paki-like di ay share sa ato ang kapihan nga episode karon nga nag-live sa PIA Davao de Oro Facebook page. Replay po din siya unyang hapon sa Provincial Government of Davao de Oro Facebook page. And aduna po kini siya replay next week sa ato ang PTV Mindanao, Radyo Pilipinas Davao, FM Republica 1 Davao ug Davao City Disaster Radio. Ayan, maayong buntag again sa itong tanan. Okay pa ilan na nako ang atong mga guest. Katapan na ako karon ang atong provincial agriculturist. Ani adini karon si Dr. Jaime Anter. Sir, maayong buntag. May buntag, sir. May buntag po sa atong ever supportive governor, Madam Dorothy Gonzaga. O sa ato ang mga ka-office mate sa Pagro. O counterparts po namo dito sa mga munisipyo, ang mga Municipal Agriculturist Office, may buntag kanatong tanan nga nangaminaw po karong buntaga. Ayan, may buntag, sir. Kauban po nato karon ang atong brigade commander sa 1001st Pag-asa Brigade, si Brigadier General Felix Ronnie Babak. Maayong buntag, sir. Maayong buntag sa inyong tanan, labi na sa nagapaminaw or nagatanaw sa kanihang programa ang kapihan sa PIA. Kauban po nato ang ato ang Provincial Director sa Davao de Oro Provincial Police Office, si Police Colonel Benedicto Faco. Maayong buntag, sir. Mayong buntag sa tanano, labi na sa toang provincial governor kay Ma'am Dorothy Gonzaga, sa itong mga kauban sa diri sa probinsya, sa itong mga uniform service, o sa tigpaminaw aning programa, no, mayong buntag kanatong tanan. And of course, sa gisulti na ko ganina nga kabahin sa tourism, ani ang ato ang tourism officer sa local government unit of Mawab, si Sir Hester Oliver. Maayong buntag, sir. Maayong buntag, sir. Good morning, Davao de Oro. And daghan kayong salamat sa pag-imbita ka namo diri. O nga, isa-isay nato ang mga upcoming events diri sa LGU Mawab. So, maayong buntag ka natong tanan o daghang salamat. Ayan. Aron pagkasugdan atong pagkulakabildo diri sa atong kapihan sa
sa PIA. Unang siguro nato og saysay ang ato ang usay nahimo natong journey paingon sa pagiging insurgency-free Davao de Oro ug sa pagkabot nato karon sa second anniversary nato kabahin na ng insurgency-free. Atong unahon si Brigadier General Babak. Sir, isaysay daw sa amua, ilatag sa amua, nganong naging yung sa to pagkabot ang insurgency-free Davao de Oro? Una sa tanan, no, I'd like to congratulate ang ato ang kugihan o nga gobernador sa province sa Davao de Oro for being able to sustain ang insurgency-free Davao de Oro, no, since he assumed as the governor last May of 2022. Ang insurgency sa Davao de Oro is generally it is a result sa pagtinabangay sa mga different sectors of society diri sa Davao de Oro. Katong around 10 years ago, no, ang Davao de Oro is the seat of around 17 enemy formations, no, para sa akong isulti ganiha. But because of the intensity of the combat operations that were conducted and the cooperation of all the stakeholders, labi na mga elected officials, and of course, ato ko itong Task Force LCAC, no, na kung asa, there is the so-called synchronization of all government services in addressing the root conflict of the insurgency. At the same time, of course, around 2016, nagdaghan ta og ang armed process nagbutang og additional infantry battalions diri sa Region 11, specifically in Davao de Oro, no? Kay nakita sa amo ang higher headquarters nga ang affectation sa mga barangays diri apil na ang strength sa kalaban medyo kusog. So we deployed additional troops diri sa Region 11 labi na sa Davao de Oro. Another thing, big factor diha is katong 2006, the 10th Infantry Aguila Division was activated. Apil diha ang 1001st Brigade. Apil diha ang 1002nd Brigade dito sa Sarangani. O apil diha ang Ismincom. It was all activated during those times because the armed forces saw it is necessary for the armed forces of the Philippines to have a one unit that addresses the insurgency problem in Region 11, which is 10ID. So nagkaroon ng focus at the same time, nagkaroon ng very active engagement ng armed forces with the elected officials, and eventually it reached the peak of the combat operations that were being conducted. It started in the last we can say 10 years. So it led, no, to the defeat of the insurgents, no. Their enemy formations were dismantled. The guerrilla fronts were dismantled, including guerrilla front 2, 3, 23, guerrilla front 27, and the last of which was the regional headquarters of the Southern Mindanao Regional Committee that is operating in Region 11, specifically in Davao de Oro. So, makasulti ta sir na wala na joy guerrilla fronts or grupo nga nagalihok diri grupo nga naa sa New People's Army or sa Communist Movement nga nagalihok diri sa probinsya sa Davao de Oro. Yes, it is also in the whole of Region 11, wala na guerrilla front nga nakatindog karon, no? Labi na sa Davao de Oro. But we should not be complacent also because for as long as the so-called social issues that are being taken advantage by those who organize or tries to recover the so-called cleared areas, then possibility, pwede po sila makabalik. That's why sa 1001st Brigade and 25th IB, we have a very aggressive coordination with the elected officials to ensure that the root causes of the conflict, which is practically the social issues that are prevalent in the far-flung areas, will be addressed. Yes, dito ko mo puntuon ta sir ba, unsa day mga nasulti naman nimo na ay mga social issues, pero unsay mga hulga nga giatubang nato diri sa Davao de Oro sa pag-continue ani nga atong insurgency free?
So far ngayon, no, for the last, even last election, 2023, we did not receive report, no, that there is, nagkakolekta pa sila during election. Apil diri ang feedback mismo ni Sir, Ander, no, kung sa una daw, hadlok sila musulod sa mga lagyong lugar, pero karon, they feel free na to enter the Farplang barangays to give, service to the people in that area. So, ang Philippine Army, we continue to, in partnership with the Philippine National Police, we continue to conduct still intensified combat operation. We also continue to conduct security of all the development projects because the possibility of arson and possibility of committing crime will still be there. No, of course, we have to remember that our neighboring regions, Region 13, Caraga, and Region 10, Bukidnon, medyo napa sila presence din ha. So they can still cross the border and create og samok-samok diri sa Davao de Oro. So in partnership with the Philippine National Police, we still conduct the so-called security operation to ensure that those areas that they plan to recover, including the development projects that they plan to sabotage, are all secured. Ayan, so no, we are hoping na kanang mas kalusunan po nato na ang kanang mga hulga nga naanagyapon sa tuang palibot. At nang kuwan karon si Colonel Faco, sir, sa mga programa po nato, sir, para ang pulis katambayayong man nato insurgency free, sa mga programa nato aron pa mas mo lig-on ang ato ang seguridad diri sa atong probinsya nga di na jud siya mabalikan pa sa ato ang mga friends or matawag ba nato na silang mga friends karon ang ato ang naa dira sa communist movement. So sa sa kapulisan, no, kaning insurgency problem is kami support role mi sa AFP, no. Pero kaning pag acquired na to sa insurgency free province, no, kay collaborative effort ni sa tanan mga government agency. So kaning ginatawag nga whole of the nations approach. So kinahanglan gyud nato magtinabangay ta ang gobyerno, atong local government, national government, atong uniform personnel sa IFP, sa PNP og katawan nga magtinabangay aron na ma-acquire na to ang insurgency free. Kami sa police muning kami support agency mi sa AFP, so nag-organize, revitalize police sa barangay kay nakita na mo nga sa una ang police na to diri lang gid sa poblasyon na deploy. So karon nakita na to kinahanglan gyud nga extend na mo ang services na mo sa lalo na sa mga hilit-hilit nga barangay, ma-deployan na to dito para kung nanginglan atong mga katawhan dito og police naa na sila police dito sa barangay nga masampit og kami sa revitalize sa police sa barangay isa mo ang programa nga i-identify na mo kung unsay mga government services nga wala na abot dito sa mga hilit kay isa na mo na sa nakitaan nga ang daghag mga sa pikas sa una kay nga naman dili daw na extend sila ang mga government services. So karon pinagi sa mong RPSB program na natay mga pulis sa barangay to identify kung sa mga government services dito nga wala na abot dito lalo sa mga hilit isa in coordination sa atong mga armed forces kay para magtinabangay man ta mo ni nga support may sa ila. So nakita na mo kung unsa inaay kulang dito kay sa una sige mig panakop diri sa ubos og mga motor nga walay lisensya, walay rehistro. So nakita na mo unsay road course ana nga wala sila naka-acquired o na nga mga papilis no mga requirements kay di ay nakita nato nga wala dai sila birth certificate. So paano sila maka-acquired birth certificate? Ang ginikanan nila walay kasal, wala po. So ang gibuhat na mo sa RPSB nagbuhat mi og mass wedding o mass baptism para sila maka-acquired og kanang requirement para magkaroon sila og lisensya, isa sa requirement para magwa ka kay hindi man ka kung di registered di man ka kakuha mga other og may ID na sila nga makita nga mao na gina ilang pangalan, mao na ilang legal name. Wala man din ko sa una nga para sa una nga wala sila murag bugos lang sila ba wala. So isa na mo na sa nalantaw og dito pod sa barangay uban nga government services sa sila ma-uplift ang ilang lively ang mga kinabuhi sa barangay no kay nakita na to isa ng poverty isa sa root ko sa insurgency. So nakita na mo sa PNP nung kung unsay matabang na mo so nag-coordinate nimi sa DOLE sa uban nga mga agency sa
nga makatabang sa lalo sa LGU, matagaan sila og skilled training, no, para makatrabaho po sila nindot nga trabaho, makadugang sa ilang ma-uplift ilang kinabuhi. Og nakita nato isa ring PO unsay ma-introduce nato mga livelihood programs sa ilaha. So nagkurhent mi sa mga barangay, sa tong local government unit, sa mga munisipyo o sa province nga matagaan og livelihood program atong mga katawhan sa mga parplang barangays og para madugangan ang ilang income nga dili na sila pinakaubos sa katawhan, madugangan ang ilang income. So para progressive pod ang lugar, no, kay isa pod na siya nga nakita na to nga kung ang poverty taas kaayo, so wala sila ilain kaadtuan kundi kung unsa lay introduce nga government dito sa una kay wa may gobyerno, so dito gid sila moadto. So kani ang purpose amo sa pulis nga naami dito sa barangay nila para ma-address pod namo unsay mga dapat matabang na ma-extend na mga tabang dito sa ila. So kinahanglan ginatong ang coordination sa LGU, sa AFP ug tanan ng mga stakeholders nato para ma-maintain gyud nato ang status nato nga ng insurgency province. So kinahanglan gyud ang tinabangay gyud sa matag isa. Yes, kailangan dyan tinabagay kitang tanan. Pero sir, sa pagiging insurgency free ba nato, mas baba ba ang crime volume sa Davao de Oro tungod naging insurgency free ta? Nabay decrease sa volume sa ato ang krimen diri sa Davao de Oro? Sa isa po na sa nindot, no, kay kung peaceful ang lugar, progressive ang lugar, isa po na sa makakontribute sa pagbaba sa criminality, lalo na sa crimes against property. Mubaba na siya. Ngano man, kay ang mga tao na to, na siya pangabuyan, na sila yung mga source of income. So, di na sila mangawat, di na sila magkuhan, kay na sila yung mga source of income. Isa na siya ka nakapababa. So, wala na po yung away, wala na po yung mga dinunggabay, wala na po yung mga kuhan kay ang usahay, mga hold up, mga robbery, wala na siya. So, ang amo na po sa pulis, kinabantayan po na mo usahay, kay kung sobrahan na po ka-progressive, musabay po ang criminality, ma-upgrade po. Kami sa PNP, gina-adjust po na mo ang deployment na mo, gina-adjust po na mo ang approach na mo para mahaom dito sa preventive measures nga buhaton na mo sa anti-criminality measures na mo. Tabang sa RPSB. Kaya Tabang mismong naaman sila dito sa barangay. Kung naay mga krimen dito, naano din sila yung makuhit ang barangay nga lagyo. O karon kung naay mga reklamo sa barangay, naanatada ay pulis dito. O naapoy mga apprehension ang mga army nato sa bukid, naanaputay pulis nga motabang nila para kung kay kami manggod ang mag-prosecute sa case ana. So tinabangay mo na sa tinabangay nga mag whole of the nation approach para at ma-maintain nato ang insurgency free province. Yes, ayan sir, dagang salamat no. Mo ato nakita no sa programa sa ato ang agrikultura. Sir, Doc Anten, unsa di mga programa nato diri sa probinsya nga gina-offer nato labo na sa katong mga hililit mga GIDA areas nato? Daghatag mga programa, no, pero unang-una kini mga kuan dire karon nato replika ni sa atong trabaho sa bukid. Kini siya na dire ang replika sa trabaho sa ato ang mga revitalized police nga mga PO. Mga PO nga organize sa atong mga kasundaluhan. Na po dire ang mga PO nga gi-organize sa DSWD o sa Pagro o sa Magro. So this reflects sa ato ang ginahimo na convergence na diri karon naninda na diri sa Kapitolyo. Isa ni sa naka-receive sa ato mga programa ngadto sa mga kabaryuhan pinagi sa pagtabang ngadto sa mga PO o mga farmers. Karon na kita na nato nga na sila yung mga paninda. Kini gamay lang ni, part lang ni sa ilahang mga kita dito, replika lang ni sa ilahang mga produce dito sa bukid. Actually, ang ato ang mga gina-offer sa ato sa mga farmer, naamantay mga high value crops, naatay mga vegetables, of which nga kanang mga vegetable seeds, salamat po mi sa mga gining revitalized police o sa sundalo kay sila pod ang nag-facilitate sa mga request sa mga mag-uma ngadto sa among opisina. Hasta po sa mga tilapia.
So usa na ka maayo pod nga pagtinabangay. Kay ang ato ang opisina na mantay kanang hatsiri sa tilapia unya coming na pod ang ato ang pag-produce sa kanang hito. So madungagan ang ato ang mga panghatag sa mga maguma. Ang mga sundalo ug pulis usap pa na sila ka bridge dito para matabangan ang atong mag-uuma. Although naa naman tay mga BIW sa kada barangay. Pero tungod kay daghan man gud dako po nang ato ang mga daghan kay ni mga barangay nato diri, nagpasalamat gyud mi nga naaning mga sundalo ug pulis ug kami ang benepisyaryo ani. Kay tong unang panahon sa ako nang giingon di mi kasulod sa mga barangay pero karon free na mi mosulod unya naapod karon naga-implement mi sa model sa ato ang Department of Agriculture towards development sa ato ang mga mag-uuma. Naamang gud tay gisunod nga modelo kining gitawag nato karon nga IPTOSITO o kining Farmers and Fisher Folks clusterization and consolidation. Of which nagsunod na pod karon sa ato kanang agro enterprise. Kini ginapahaluna gini sa Department of Agriculture sunod kini sa usa ka modelo nga diin mao nang gigamit sa ato ang mga kasilinganan sa Thailand ug sa Vietnam. So kana sila diha nga mga kuan na develop nila ang ilang mga mag-uma, nahimo nila karon nga na modernize ang ato ang mga farming o ang ato ang production na pa-increase na ready nato ang atong mga mag-uma, atong mga PO ngadto sa gitawag nato og industrialization. So ang ato karong agriculture is geared towards modernization and industrialization. Kay kung naamang gud ning IPTOSITO, kining Farmers and Fisher Folks consolidated ang ilahang abot na volume para atong iduso ngadto sa requirements sa industry. Mao man ay kakulangan nato. Kay og naataan ang commodity wa tay volume. Kay nagabulag-bulag mao ning ato ang gihimo gipaningkamutan nga mahimo ning association mga POs or mahimo mga cooperatives. So diha masugod na nato kanang pag-consolidate, diha masugod na nato nga naa sila volume para matabangan nato sa pag-market. Diri na mosulod katong agro enterprise. So kana nga modelo ato naman ang nakita nga nag-work out sa ubang mga kanasuran. So dire ato na po na siyang ginakopya lang unya ato gina siyang i-implement kay sa akong nakita walay lain nga modelo nga mo work out ani sa atoa karon nga suwakay sa atoa nga pagka-insurgents free. Kay karon nakita naman nato nga kung ato ning ipadayon ang atong insurgents free province, mapadayon po namo paghatag ang amo ang mga interventions sa agriculture facilitated ang uban dito nga gikan sa national o sa region nga walay hasol, dili mi mahadlok, dili mi mahasol nga moadto sa kabukiran, dili mi maghuna-huna nga makabalik pa baka taon mi ani nagod tapoy pamilya. Karon pasalamatan ginako ni sa ato ang gihimo sa ato ang mga Armed Forces of the Philippines, mga army o sa police kay diha nagasukad ang among kaikag para matabangan pa ang atong mag-uuma sa Davao de Oro. Yes. Sir, sa giingon nimong consolidation, unsay mga commodity or produkto nato karon sa Davao de Oro nga inyong ginalantaw nga i-consolidate nato para sa mga giingon nimong mga big buyers, industrial buyers? Unang-una ang ato karon nga ginahimo nga murag ongoing na gini, nanagid ta ready na kining ato ang rice. Ang rice ato butangan nato na siya og parehas sa maparat na atay RPC dia. So kana siya naana sila mga farmer diya nga palibot niya, siya karon ang naga-anchor as cooperative to handle the business. Ang mga irrigators diri diha nagabaligya sa iya. Pero dili patanan kay ang iyang kakayahan dili pa gyud inana kadako. Pero mao na ang atong ginalantaw nga maabot ta diha para ang atong intervention po diri sa gobyerno ang para sa mag-uuma dito sa mag-uuma, ang para diri sa kanang mga consolidator of which nga kakinahanglan na sila galingan, kakinahanglan na sila og kanang mga truck. So diri nato ihatag, dili magkarambol-rambol ang atong intervention. So, ang una nato commodity karon na ginalantaw is ang rice. Sa Halos Davao de dungan Oro. mo guni siya, sir. Halos dungan. So, Sa kape napunta dito sa Inlac.
kanang sa New Leyte gani Oo. agricultural cooperative, siya po ang consolidator sa kape diha sa Maragusan, sa New Leyte nato nabutang. So mao gyapon ang pamagi, siya ang nagatapo karon ongoing na lang ilahang marketing contracts unya. Mao po na atong gi-establish karon sa Kabukiran. Doon tay mga 7 sites karon nga gi-develop nga coffee demo farm. Kay kanang mga coffee demo farm nga naa sa Diwalwal, nata sa Diwalwal sa 729 nga area, napunta diha sa Union, napunta dito sa Maragusan, napunta sa Side 4. Kung maabot na ning panahon nga mo dako na ni sila, kabalo na sila kay demo farm pa man ni. Pag human ana karon sa demo farm, mag-individual na ta, magpadako na ta sa ato ang mga kapihan diha ng mga lugar. Obvious nga karon nakita naman gyud na ilhan naman ang Mindanao. Kay katong bag-o lang nga nahitabo nga coffee exhibit dito sa Gawas, 7 ka coffee cooperative sa Davao del Sur na awardan sila. Sila ang nakuha Best nila coffee. tanan. Best coffee in the world naman siguro to. Yes. Oh, so dili po na layo nga maabot na to dire. Yes. So, sa kaning mga PO nato karon sir nga nagalantaw nga mo appeal sa consolidator or consolidation, asa man sila moadto? Kami ongoing ang amuang cluster development planning. So kami karon naga-conduct mi per municipality og cluster development planning. So naaday sa atong planning division sa Pagro, naa dito naga-sit-in sa Municipal Agriculturist Office, nagapamili ta karon og mga asosasyon, asa sila nabilong, unsa sila ang ilang status pa. Kay kung naa pa sila di sa ubos, ato ang pangitaan og katong ready na nga kooperatiba for handling business. So karon ato lang gina-strategize nga ma-plaster na to na kay kung mahitabo na ni siya nga ma-plaster na nato tanan sa tanan nga commodity, naa na tay volume, ma-ready na nato atong farmer, ma-modernize na atong agriculture tungod sa pagtabang nato sa mga intervention gikan sa Department of Agriculture, gikan sa PELMEC, kadang atong gipanghatag mga tractor, mga post-harvest facilities. Naa na pod tay gitawag nato ready na ding atong mga agriculture para sa gitawag nato industrial liberation. Dito na ta diha na ta maabot ana hayahay na ang atong mga mag-uma og naa na nang gitawag natong inclusive growth kay nairog man ni sila tanan. Kay naa man sa grupo nga kooperatiba, naa sa association diri sa ubos, tanan ta mo irog. Pag mo irog ta tanan. Yeah. Now, nindot kayo, no? Nindot kayo nga plano and hopefully, maging successful ang atong mga consolidation and consolidators sa ato diri sa probinsya sa Davao de Oro. Karon paghisgutan po nato ang sa giuna ko gina usa sa benepisyo sa pagiging insurgency free ang ato ang tourism industry development. Karon na ang atong taga LGU Mawab kina siya i-promote pod unsay mga katikaran di ay sa LGU Mawab sa maabot sir. Okay, so naghisgot ta sa insurgency no sa in line sa tourism. Sa 2016 pa sa paglingkod pa lang jud ni Mayor Rupit mo na iyang gitutukan ang insurgency o ang drug free. Mo na ang nag-una og ka drug free ang Mawab, nagkauna og insurgency free ang Mawab tungod kay mo na iyang gitutukan. Sa atong 2017 nakakabot mi ni Mayor Rupit pinaagi sa TIESA naghatag og kanang project nga 35 million nga worth project nga road project na siya going to tourism sites dito sa Tuburan no sa Mahayahay Cave. So mo na ang nahitabo karon mo nang gitatukan namo ni Mayor Rupet, ang isa na siya ang gitutukan nga tagaan og kanang mga road projects tong mga tourism sites sa Mawab kay isa man po na siya sa maong way nga para mawala ang insurgency sa maong lungsod kay para dali ra ma-access ang mga sulod-sulod nga lugar. Karon ang Mawab sa poblasyon pa lang daan mo almost 90% na nga napasiminto ang mga dala nato diha. Ilabi na sa karon daghan na pud tag mga napasimento sa uban-uban nga sa nagkadaian nga mga barangay sa Mawab no. So gamay na lang jud ang kulang ang mga tourism sites nato is nanay kanang sayon lang nga access na. So dali na jud kayo sudlon. So mo nang mawala jud ang insurgency pinaagi ni ana mga road projects ni Mayor. Yes sir. Nado mo yung umaabot na event sa LGU Yes, Mawab. ang atong umaabot nga event karong August, no? August 14 ang ato ang araw ng Mawab. So gi-invite mo namo sa pag-attend sa mo ang
araw ng Mawab kay first nato nga i-celebrate ang Colonon Festival. Sa to, sir? Colonon Festival. Colonon. Saan ang Colonon Festival? Ang Colonon is, actually, ang word yun, ang complete word niya, Colonong Yuta. Katong patiri nato dito sa Mawab, no? Ginahimo og pat, ang Yuta. Colonon Festival po. Colonon. Colonong Yuta. So, kanang Yuta nga ginahimo og pat, so ginahimo og clay. So, mo naman sa Bisaya gud ang clay Colonong Yuta. So, mo nang ni kamab sa mong huna-huna po ni Mayor nga mo na siya mong festival, no? Kay para makuha jud ang tanang sektor kana maka-appeal jud sila sa maong festival nato. Isa po na siya sa nagpakita karon nga free insurgency ang Mawab tungod ni ana kay ato palandaan sa paglingkod po ni Mayor so good adto kay murag nabibo na po jud ang mga festival sa Mawab daghan actually ni-increase ang ato ang tourism visitors sa Mawab, no? Atong mga tourist visitors sa Mawab ni-increase siya tungod sa kay wala na kahadlukan, peaceful na ang Mawab niya. Mabibo na po jud pinaagi sa kanang free insurgency. So, kanang umaabot nga 40 aduna kami activity, pwede na ko i-diretso na lang nako ni sir. Go ahead, sir. Okay, natay ang dami activity, magsugod siya sa August 11 hangtod sa 14, 3 days activity ni, pero nami pre-araw activities sa magsugod sa Pizza G's sa August 10. Natay mga ball games diha. So, nami mga di lang sana mo ni-say og maayo ang mga events kay gusto na mo i-surprise mo na mo para mo adto jud mo sa amo ang events, sa amo ang araw, no, sa among first Colonon Festival. Natay madran unsa man ang madran siguro karon ba ninyo nadungog. So, adtuin na ninyo nga adlaw kanang August 10, next sa August 11, natay sining ng Batang Mawabenyo. Diha na po pakita ang mga artist nga mga bata nato sa Mawab, makita ninyo kung giyon sa nila pagmugna ang ilahang, may pakita sa inyo ang ilahang mga mugna nga mga talagsaon na po jud, no? Sa Mawab Trade Fair, sa Agro Expo. Ang kani among Mawab Trade Fair gisugod na mo siya sa August 11 para taas-taas po ang ilahang pagpamaligya dito sa mga produkto sa Mawab. Isa po na siya nga niangat ang produkto sa Mawab, daghan ang mga produkto nga napakita. Dili lang diri sa Davao de Oro kundi na paambit na nato dito sa kauluhan sa Maynila, no, sa tibok Pilipinas ang ato ang mga produkto gikan sa Mawab. So kana nagpakita jud nga ni-improve jud ang ato ang lungsod sa Mawab pinaagi kay wala na siya kanang free insurgency na siya. So, padayon ko. Sorry kayo. So, sa day 1 na to sa August 11, mo na tong opening day, sir. Mo na tong, no, na ang kanang opening celebration na to. Na ang pagkagabi natay Battle of Drag Queens. Ang fireworks display na to sa tong opening sa August 11. So, pagka August 12, sa second day na to, natay trabaho Asenso Mawabenyo, Hudyaka sa Kabatanunan. So gihapon na adyon kanita na mga programa namo sir naka-inline jud ang ato ang Colonon Festival. Na jud mi kanang pinasahi jud ang among festival nga ipakita sa inyo ha karon. So watch out jud sa among festival pohon, no? Sunod mo na Hudyaka Binibining Mawab. So di na nakalayo sa toa ang Binibining Mawab. Pagka 3 days natay ball games, championship. Pagka 4th day, diyan ang atong araw ng Mawab Thanksgiving Mass, parada sa kadalanan, araw ng Mawab Culmination and Awarding. So, natay festival competition, Mawab Trade Fair Expo, final judging, awarding of partners and stakeholders, awarding of winners. Then, natay mga releasing of honorariums, and then sa Thanksgiving concert pagkagabi ni Anang sa 14 na to. Ayan, no? So that's on August 11 to 14. 14. Ayan, mga tata sa Mawab, anang panahon na kay giprepare dyan na sa LGU Mawab, sugod gali. Correct. Karon pa lang dala, wala na, busy na kayo ang mga taga-LGU Mawab prepare ni Ana. Ayan, daghang kayo salamat, sir. Entertain po din nato ang mga online question nun na ay question din from Sir Julius Pacot of PTV to Colonel Faco. Sir, adunay order ang bagong regional director sa PRO 11 sa DCPO nga 3-minute response policy. Diin posible kining ipatuman sa Provincial Police Office sa PRO. Kung ipatuman kini sa Davao de Oro, kaya ni kanang 3-minute response policy? 3-minute response
atong bagong sa ato ang bagong PRO chief. Kanang 3 minutes response policy mas nindot ni pod ni siya no nga ma-adapt na to diri sa Davao de Oro kay mao mugid ni siya ang Sir, programa po iduulan na to ato Mike. atong regional director no kay gusto niya nga tanan mga krimen pag may report dayon aksyonan gid nato sa police no. So kami improve na mo ang communication and coordination na mo diri sa tibok probinsya aron pag may report nga madawat maka-aksyon ta og tanang patrol na to na permit in place sa poblasyon kung ay mga incident sa poblasyon maka-responde dayon ta para ma-assist nato mataga nato police assistance ang atong mga katawhan sa Davao de Oro sa ilang panginahanglan sa seguridad o kaapsay o kalinaw. So i-implementa po diri sa probinsya Davao de Oro ang 3-minute response policy. O ato ginang i-implement yun diri kay mao ni atong programa sa atong bagong regional director sa kapulisan sa tibuok region sa So unsa may buhaton nato ani sir kung ang mga katawhan mutawag lang sa hotline sa matag munisipyo nga police station. matawag na sila dito. Tapos naaman tay mga patrollers na naka-deploy sa poblasyon. Oo. So, ang atong patrol cars dili na magpundo sa istasyon kundi permitinin na sa gawas. Og napatay mga pulis po diha nga nagakandak og pot patrol. Kung sa mga layo-layo po nga lugar kay atong area diri di man ta parehas ko sa Davao nga sa sentro lang tanan no? May mga bukid-bukid ta. Namatay mga RPSB o na po tay mga EFP dito nga ma-coordinate nato, mutabang nato para mag-responde dito sa atong katawhan. Yes. Kay mo man yung second question, sakto ba ang patrol cars o ihap sa kapulisan sa provincial police o galing i-implementar mo ang polisiya? Actually, atong patrol kwanta karon kada munisipyo na to may tigduha man ka mga patrol car. Kung wala tay patrol may mga motorcycle pud ta. Ug natay mga foot patrol pod. Ug napod tay mga EFP counterpart nga mutabang pod namo sa pagpatrolya ug So, bantay sa oo. apsay kalinaw diri sa probinsya nato. So enough lang sir para pag-implementar Enough sa na siya. 3 minute. So pero mangayo pa migdugang sa mga LGU kung napa sila i-support nga pili dugangan pa nila para ma-improve pa yun nato ang atong police services atong katawan. Yes, ayan no, good news kay na sa itong mga katawan kay hinanali dayon nga responde gikan sa itong kapulisan and tabang po lang ato ang army kung tahay man nga na mga mahitabo nga krimen or kabalaka nga ato ang mga katawan. Kay Colonel Babak, sir, unsay mga programa daw nato in partnership sa itong mga former rebel aron nga ato na dyan silang mapastrengthen o dili na sila mubalik pa sa kanhin nilang mga grupo. Appeal ang mga programa sa atong mga former rebels no appeal diri ang of course kaning mga people's organizations pag-organisa, of course ang pag-follow up sa ilahang mga livelihood assistance including sa remuneration sa ilahang mga pusil nga na surrender. And sa pangkaron no ang former rebels they have organized themselves into Kalinaw SMR. It is an organization of all the former rebels in Region 11 na kung asa nag-assist po din sila sa ato especially here in Davao de Oro. They are now part of the Tunnel Servicio na programa ni Governor Dodol Gonzaga na kung asa just like in Kidawa no laak early this week no kauban nato sila dito nga nagatabang no sa pagkandak o mga ginatawag ng psychosocial estimate sa mga residente dito na kung asa masulti nila or mahibawan nila ang sa pang mga lalom ng mga problema sa barangay. Then what we do is we submit it to the PLGU, to the concerned government agency, and for that agency to act on the findings of these former rebels who have conducted a detailed interview to the residents during the Tunnel Servicio Caravan. Yes, no, kauban dyan nato ang kanang grupo, ang Kalinaw SMR sa ato ang mga gikandak na forum, mga gipahigayon nga pagpasabot sa katawhan. Oo, kay hilabi nang basin daw muliok pa ang ilang mga kaubanan diari. Yeah, actually, it is very effective. No, I was able to mention it to Governor Gonzaga kaniya because lahigyon pag makita sa atong mga residente sa mga lagyo nga lugar nga ang ilang mga former commanders sa mga rebels
na nasa tuwa, they sit beside us in the stage and talk just like us and telling during their remarks or speech, they will be able to expound or to tell the residents in that chosen barangay nga naano sila diri working together with the government to address the issues that were being exploited, no, when they were the one leading the group in that area. So it is another ingredient, no, isulti na ako nga during the tutong service na kung asa makahatag og more mas daghan pang kumpiyansa, no, sa mga tao sa mga lagyo nga lugar para ma-ensure nga mutuo sila sa gobyerno para ma-sustain nato ang insurgency-free Davao de Oro. Yes, and isa gani or duha gani sa mga friends rescued nato or former rebels kagahapon gi-feature namo ang couple nga suoy katong gikan sa Davao de Oro Provincial Police nga ilahapong gidala gihandle nila gi-feature namo sila sa TikToks sa atuang gipahitabo nito nga Provincial Youth Peace Camp nga arin nag-share po sila nga sa ilahang kaagi nga karuning balik na sila pag-eskwela through ALS. Kaya naundang man sila tungod sa kanang pag-apil nila sa mga kaliyukan nga abit nila sa unang nga tama. So at least na-share po nila ang sa ato ang mga kwan. Pero sir, kamusta po ang pag-welcome sa komunidad kay aduna gyapon daw ng stigma nga pagpuyo nila sa komunidad nagyapon ang pangalan nga oy NPA man na sila. Unsay ma-advise sa ato karon sa atong komunidad nga i-welcome na pod pag-reintegrate balik sa ato ang mga former rebel. Yeah, I'm calling the sa mga nagapabinaw, no, labi na sa mga residente sa mga lagyo nga lugar diri sa Davao de Oro that we have to give these former rebels a chance to live a normal life. Ang direction man gyud nga ginasunod nato karon is really to entice or to convince them to surrender and join the mainstream society. No, kabalumantang actually we treat them as a victims, no? Victims sa propaganda sa pikas ng grupo na kung asa they really took advantage of the problems in the society, no? Pindiha ang mga ginatawag ang socio-economic issues, no? Kay tinuod man pod nga ang mga lagyo nga lugar usahay it cannot even be reached by a motorcycle, no? So they always take advantage of the lack of the services given by the government, no, during the previous years. But as you can see nowadays, no, ang atong gobyerno, no, ginahimo na nila ang tanan nga mga pamaagi para ma-address ang ginatawag ng mga social problems in the far-flung areas. So with that, no, I think it is just right nga kaning ato ang mga former or friends rescued gitawag namo or former rebels mahatagan sila og another chance, no, and be part of the mainstream society. Rest assured that most of them have undergone the so-called deradicalization nga kung asa atong ginanegate sa ilang huna-huna ang ilahang parang ginatawag indoctrination katong mga rebelde pa sila. And so far so good, we are doing good, no. Most of them are already enrolled, no. Si Arian Garo, si Marikit, he is in the incoming third year law student, no. Nadunggan na ako ganiha, si Amiha, the former Guerrilla Front 27 secretary, will be graduating very soon sa iyang college degree, no. So kita nyo, no, even the armed process nga kami mismo ang nagipaglaban sa ilaha sa una, we have that confidence that it is already safe for them once they rejoin the mainstream society. Ayan, no? So, walay angay kabalakan ang atong mga katawhan kung tingali man nga, dira nagpuyo, kay dira man nga komunidad nagpuyo ang ato ang mga kaubanan sa unang naibalik na karon sa sabakan sa gobyerno. Pangutanon po na ako si Doc Ander. Doc Ander, ulan-ulan naman karon, no? Unsay mga preparasyon nato sa ato ang mga agriculture sector sa karon nga panahon nga ulan-ulan na? Bitaw no. Nagpasalamat ta kay niundang na gyud tong ato ang kahadlok sa El Nino. Pero napulihan na pod og La Nina.
So, ang atong mga maguma, wala gid tayo laing matambag sa inyo, be resilient. Kanang pwede data ka-bounce back na yon kay kanang atong pagka Pilipino, anad magitaan ng mga kasakuna ngayong ana, kay di man na karon lang nato nagyan, pero kinahanglan yun nga magmatyag ta kay kanang baha di man nato nakakuan nga kanunay mo kalit lang gani katong niaging adlaw kalit lag baha sa Compostela. Sus paglingin ako dali ra mang ulan so dali na jud kay ron nga mo baha tungod kay disturb na gyud siguro ang atong environment, dili na pod pareha sa una ang atong mga ulan, ang buho sa tubig lahi na gyud. So there is really what we call climate change. Nag-change na ang mga indicators. So dili na nato ma-predict ang kadako sa ulan. So mao po na sa atong mag-uuma no, akong gina-advisean sila part na nasa mo ang routinary activity ngadto sa mga kabukiran nga kinahanglan safety gid ang atong mga kabalayan, safety gyud ang ato ang pamilya, ang ato ang uma makita ra nato na pero atong pamilya basig madihado no. So mao na nga karon kay ting-ulan naman pero kining ting-ulan mao po ni ang pinakamaayo kay makatanom-tanom naman gud ta. Mao na nga ang mga tuang mga intervention di kan sa Department of Agriculture na distribute na nato itong mga similya sa corn, napa may mga kami nga mabutay, napa may mga request din nga nangabot pod. Kung doon na mampoy mga farmers nga gusto mag-request, just right address to our governor sa ato ang mga commodity, kanang mga corn, kanang adlay, o other mga high value crops, planting materials, fruit trees, kay kini manggod akong nakita nga fruit trees, it also substitute sa mga forest trees nga wala na karon. Kay ang acceptance manggod sa mag-uuma, labi na ilang farm. Tagaan mo na og kahoy, ilagi ng patyon kay maghunaw naman sila kung saan man akong farm, mahimo ning kalasangan. Pero kung tagaan mo sila og mga fruit trees, ilagi ng atimanon. So in either it substitute also sa kanang pagkuha sa carbon dioxide sa environment. So ang atong nakita nga pwede na itong ma-rehabilitate ang atong environment, not necessarily nga atong pugson ng atong mga mag-uma to plant forest trees, but we can also encourage them to plant mga fruit trees. Of which nga mo na among encourage karon nga hasta ang mga municipal agriculturist office unta mag-produce food sila. Kay kana ang pinaka-dali nga i-embrace sa mga mag-uma para ma-rehabilitate nato tong atong mga kakahuyan kay dili naman siguro forestry ang atong kinahanglan kundi pwede na siguro nga kana lang mga fruit trees of which nga karon ganino susperte lang yung huruta among mga request nagtako na kayo ang pundok dito sa forest of fruit trees. So unta matabangan pod mi sa munisipyo, mga municipal agriculturist office nga mag-produce po sila. Kay sa karon yun nga panahon kana gyud ang in demand tungod kay naga-open na ang atong market sa durian, ang open na pod ang mangustin. So kanang mga fruit trees nga dunay market sa gawas, mao na ang ilahang kasagalan gina-request of which nga kami doon naman tayo limitado man atong kapasidad diri sa probinsya sa pag-produce, although daghan ang atong na-produce, pero timong pong daghana ang nag-request. So mao na nga paabot lang to, akong inon to mga mag-uma nga nag-request, ulat-ulat lang mo. Anyway, na may mga letter na to nga ginapaabot sa inyo ha. Doon na po mo may mga commitment kano sana mo na ma-serve. Pero tungod sa kadaghan, nanay mo abot na sa sunod tuig. Mo na nga murag malangay gyud. Pero sige lang, at least nga natagaan na to og hustisya og pwede magud ta mga mo ko na kanang gipa-request na mo silang gipa-request kay mao po na among basihan para makapadako mis budget. Nakuyawan biya mi sa una no, labi na atong budget nga nagkalangay-langay. Nya nag-celebrate ta sa Farmers Month atong month of May. Na problema in town may unsaon na mo kay dapat mangod sa atoa nakasanayan na nga kanang Farmers Month natay culmination na po tay mga ipanghatag-hatag diha then at the end of the month of May natay culmination. Wa magito nahitabo na mo pero amo na lang gipangitaag paagi nga makapacilitate ta og mga panghatag mao tong diri nahitabo tong farmers rice farmers financial assistance katag 5,000
paningkamutan na mo to nga diri ginato mapanghatag sa Kapitolyo tungod kay mao man po na gusto gud ni Governor nga mausa na to paghatag para at least dili magkasabok-sabok kunya lipay pod mi ato kay instead nga makapaselebrate mi o ganang gasto na to nang murag nalipay mi kay daghan po ang mga tao nalipay po sila kay naay mga intervention na hatag nya ato pong bitsa 23 sa Mayo nakahatag pod ta og kuan sa mga Fisher Fox dire so murag at least nga wala man may budget atong higayuna pero nakahatag ta og kalipayon sa atong mga mag-uma kana lang. Ayan, dagan kayong salamat, sir. No? Medyo kulo na medyo kita sa panahon no, sa kauras ng atong kapihan sa PIA sa NCCC na Bunturan. Pangayunan na ako sa closing statement ug dugang pa nga mga promotional activities ug dugang pa nga mga impormasyon gikan sa tuang guest. Sir, unahon na ako si Doc Antel. Sir, closing statement nimo sir para sa atong kapihan. Pasalamat kay naatay kahigayunan nga nakahatag og gamay impormasyon sa atong mga mag-uma o sa tanan nga nisalmot diri karon sa ato ang exhibit. Salamat kaninyong tanan. Unta ug mga adlaw na paghihapon mo kay di pa man ni mahuman karon na pa man ta ugma. O ato gihapon giinganyo ang atong mga kaubanan diri sa Kapitolyo o kanang nasa palibot lang nga suroy mo diri sa Kapitolyo para mamalita kay tabangan nato ning mga PO nato diri kay kini mga POs dili ni nga kuan mao ni ang replika sa palingkamot sa sundalo, sa pulis o sa atoang mga different agencies nga nag-converge para atong EO70. O karon nakita na nato nga doon na natay naangat na ta. Padayunon lang nato ni o kana lang may mutag. Ayan, that is Doc Harmy Enter, atong provincial agriculturist. Kung paminawan po nato ang closing statement gikan sa tuwang 1001st Pag-asa Brigade Commander, Brigadier General Ronnie Babak. Sir? Of course, no, in the part of 1001st Brigade, no, among ipadayon ang among pag-partner sa different stakeholders, no, labi na ang PLGU sa province of Davao de Oro and all the mayors elected in Davao de Oro, including, of course, ang atong PAGRO, ang Philippine National Police, na kung asa among himuon, no, ang tanan nga among pwede nga contribute para ma-sustain nato ang insurgency-free Davao de Oro, no? Hopefully that we'll be able to sustain it in the succeeding years, no? Rest assured that ang inyong Philippine Army, no, labi ng 25th IB, ipadayon na mo, no, ang pag-ensure nga ang kalaban, no, ang mga rebelde nga nagpahawan nato diri, dili na sila makabalik para ang kalinaw o kalambuan dili sa Davao de Oro, dili na gyud siya makuha, no, kaning mga rebuilding grupo. Daghang salamat o maayong utto kaninyong tanan. Dagan kayong salamat, General Babak. Kung paminawan po nato ang closing statement ni Police Colonel Benedicto Faco, ang atong Provincial Director sa Davao de Oro Provincial Police. Okay, salamat no, sa opportunity nga pag-invite na mo diri karong buntaga no aron na mapabot na mo ang mga trabaho kung para ma-maintain nato ang insurgency-free province no og ma-maintain nato ang peace and order condition sa atong probinsya no kay kaning trabaho no dili na ni para sa mga sa uniform service sa kapulisan o sa army ang pag-maintain sa peace and order o pag-maintain sa insurgency problem pero kani siya ato ni siyang obligasyon, may role ta bawat isa aning ma-maintain nato na siya kay kung kami lang sa uniform service dili ni namo makaya kung kami lang walay suporta labi na gyud sa katawhan no ay ang katawhan man gyud ang pinaka-importante nga factor diri sa community nga para ma-maintain nato ang insurgency free kung dili mo modawat sa mga may moadto sa inyo mag-engganyo sa inyo hindi gid na makuan ang insurgency o ang mga criminality pod kung i-report lang ninyo na ang kung kinsay mga may mga illegal activities o nagbuhat og mga krimen sa lugar ninyo o maaksyonan dayon na muna siya kay na-report nga accurate yun o kinsa gawin nagbuhat og mga salaod diya sa inyong lugar ma-maintain ginato ang peace and order kay kami sa kapulisan o sa kasundaluhan handa gid may mutabang ninyo aron na ma-maintain nato ang insurgency free province o peace and order condition sa atong lugar no so collaborative effort ni sa tanan in siya
sa atong LGU, sa atong stakeholders, sa other government officials, sa atong uniform service, o labi na gyud sa katawhan. Magtinabangay ta o para aron ma-maintain nato ang insurgency-free province o peaceful ato ang tibok probinsya sa Davao de Oro. Og salamat sa oportunidad nga gihatag kanamo diri. Og mayong buntag kanatong tanan. Dagan kayong salamat, Sir Faco. And closing statement po sa Mawab Tourism Officer, Sir Hester Oliver. Sir, dugang po nga pag-imbitasyon pa nga mubisita sa itong mga tourist attractions. Yes, daghan kayong salamat, sir. Magkuha lang sa ako, sir, no, anong i-celebrate nato ang atong Colonon Festival kay festival means is Thanksgiving of something, di ba? So mo nang kung unsa may nasa Mawab, kay daghan gusto pangutan kung anong Colonon man inyo ang festival sa Mawab. So kung ana lang short lang ni siya nga explanation. So nga Colonon siya kay isa siya sa kanang unique nga naa sa Mawab, no, ang ato ang pottery sa Mawab. Di lang siya kay pottery lang. Anyway, nagatang makita nga pottery sa Tibok, Pilipinas. Pero anong unique siya ang nasa diri sa Mawab, nasa Davao de Oro, kay white clay ang ato ang clay diha. So mo nang tagaan nato siya pasidungog, pasalamat mo nang ni-come up sa mga una ni Mayor nga mo na tong himuon nga festival di sa Mawab kay mao na pud na siya ang pottery sa Tibok, Davao de Oro, ang Mawab na dyan ang naa. So isa po na sa pamaagi namo sa pag-promote nato sa ato ang pottery sa Mawab, no, nga natay nga nga mga proyekto, kanang products sa Mawab sa Davao de Oro mismo mo nato ang unique nga produkto. Someday nagplano mi pud nakita mi ni Gov at mag-display pud mi diri sa Capitol kay para makita jud nato ang mga hinimo sa Mawab kay dili lang man gud nganong clay lang. Actually nag-focus mi sa clay dili jud sa kanang sapat kay ang clay dili lang gud kay kanang pat lang ang mahimo, daghan siya mahimo na sa pwede kay siya na siya potential sa para maghimo og kanang mga mugs ang ato ang white clay sa Mawab. So yung anak ka unique ang ato ang clay diya sa Mawab. So again hangyon mo namo Davao de Oro sa nga unta makigduyog mo sa among una nga selebrasyon sa Colonon Festival karong August 11 hangtod August 14. So magkita-kita ta. Guarantee na mo sa inyo ha. Kay dili lang ako ang naghuna-huna ni ani para mapagwapo nato ang ato ang maong festival. Kauban po nako ang naghuna-huna, nagplano lima min kabuk ani sir. Kauban ako si Sir Clint Bogani dili naaksat nakigduyog pun sa ako. Siya ang isa sa mga naghuna-huna ni ana mga activities sa ato ang araw ng Mawab. No, si Wawot Nunez, si Roldan Sikina, ang atong MIO sa Mawab, o si Ayan Benaves ang atong BPLO sa Mawab. So again, hangyoon mo na ako nga magkita-kita ta karong August 11 to 14 sa Mawab. So daghang mga surprises ang mahitabo sa maong celebration. Ayan, Salamat. dagan kaayong salamat again sa tuwang mga guests sa pag-uban sa tuwang kapihan sa PIA sa NCCC na Buturan nag-held karon diri sa tuwang provincial capital alang sa tuwang second anniversary celebration sa Davao de Oro Insurgency Free. So katulang sa tuwang episode no, lantawa again ang mga updates ng may butang dira sa PIA Davao de Oro provincial Facebook page ug sa Provincial Government of Davao de Oro Facebook page also. Kini inyong higala si Michael Uy sa probinsya sa Philippine Information Office. Maayong butag sa tanan o God bless.